Yes, magandang morning Eastern Visayas, magandang morning Pilipinas. Ini Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas Borongan, ito niyo makakaupod. Umana nagbalay sa kupino sa kaoras sa atin pa na Thursday nga edition. Taramdan, good morning Eastern Visayas. 14 days na lang, Pasko na. Adi kita hito natin pan December 11, 2025 nga edisyon. So, kumusta kita nga tanan? Kumusta ito na atin aga? Hiton Huwebes nga adlaw. Malipayan nga pagkarampang, nangungubida na liwat kami ha iyo. Nga magkaharampang sa kupino sa kaoras. Pag pahamtang hina importante nga mga balita, impormasyon. Sakop hiton aton na rehiyon, pinaagihan Presidential Communications Office. Mapahamtang ngayon mga balita, iton mga estasyon, iton Radyo Pilipinas sa bugos nga rehiyon, kaupod iton Philippine Information Agency. So hangaran hiton amon Station Manager Ate Ruth Rivera Abunda. Kumplito kami production team iton Radyo Pilipinas Borongan para makapahamtang hiton mga notisya para yan ang adlaw. Nga na technical, inuupda naman kita ni Engineer RV De Dios. So again, magandang morning. And yun, habot nga hiton madalumdum nga panahon. I hope diri ini makakabalaong hiton na iyo naman tagsa-tagsa nga mga burohatan. Iya na naman nga adlaw. Kaya total sa rin pa diri man nga ni naoran yan na. Medyo mapaso na kami di syudad iton Borongan kung na iton sitwasyon, iton panahon it pag-iaristoryahan. Nasa rin man iton Diyos ti pag-asa Esterlis, iton nga niya mapaso nga hangin, tikang di dia sinirangan, ama iton makakaapikto naman haatan. And para naman dito natin mga kasangkayan nga, di pasok pala, ada late na kamo. So okay, so yun ang mga oras. Di na ito natin mamagiging kasugbong hapagbalita para yan ang adlaw. Pinagi itong Radyo Pilipinas Sugod Southern Leyte, Philippine Information Agency Southern Leyte, ngan sugad man Radyo Pilipinas sa Calbayog. Wow, kumplito kami yan ang adlaw. Para hadto naton mga pagbabalita. Okay, magandang morning, Aljun Malot and Sugadman. Magandang morning, Sir Bong Pedalino. And Miss Charmin Perito Valvez. Magandang morning, gihapon ha iyo. Ngan pati na ito naton listeners, ngan viewers online. Malipayan nga pagkarampang parahan aton 1 hour nga program. Okay, so diri kita maglangan pangumustahan taanay para aton may baroan iton bugos nga sitwasyon hiton aton na rehiyon. Iyan nga mga oras maupay beton ira panahon just like di diha aton bisan kun may ada mga talagudti nga mapagdampog. Unahan ta Mr. Aljun Malot, magandang morning. Kumusta ka mo dada? Sugod Southern Leyte. All right, adi pa aton didi. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Aljon. Yes, Ate Daisy, good morning. Maupay nga aga. And of course, kinatibugang puwersa diha sa DYES, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Of course, subos sa pagdumala ni Ate Ruth Rivera Abunda. Likewise, dilisab nato kalimtan ang ato nga mga suking tigpaminaw diha sa Borongan City, sa tanan nga mga nakatutok nining ato nga programa, mapa radyo man, Facebook or sa ato nga tagsa-tagsa ka mga YouTube channel mga kaigsunan. And of course, sa atong lain pa nga partner station, Ati Charmaine, maupay nga aga, tikang dida DYOG, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog. Of course, sa pagdumala sa atong acting station manager, Sir Gina Vilon. And sa ato usab nga mga kahiyagalaan, and of course, mga suking tigpaminaw, mga tigsubaybay, diha sa Calbayog, maupay nga aga. And of course, walay pabor-pabor sa kanunay, maadjong buntag, Sir Bong, gikan diha sa dakbayan sa Maasin, ang ato nga kaubanan gikan sa Philippine Information Agency,
ato gyud nga makatugbang kanunay matag Webes mga higala, no? And excited kita sa kanunay nga trivia ni Sir Bong unyang taon-taon mga higala, no? And good morning sa ato nga mga kaigsuonan usab diha sa Dakbayan sa Maasin. Gikan diri sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod sa ngalan sa mga station manager Sir Dindo Alaras og ingon man sa atong kauban sa Master Control Kuya Rito Cabales, kini ang inyong alagad sa kahanginan Aljon Malota. Yes, Ate Daisy, Ate Shermaine, Sir Bong, unahon na to ang update sa ato nga panahon dinhi sa lungsod sa Sogod. Sa kasamtangan, manindot usab Ate Daisy, Ate Shermaine, Sir Bong ang pagpakita no ni Haring Adlaw. Promising kayo ang ato nga adlaw nga Webes. Apan kagabi no pinasahi kay kalit nga ni bundak no ang uwan dinhi sa lungsod sa Sogod, and I believe so sama gihapon ang sitwasyon sa mga kasikbit nga mga kalungsuran no, and manindot ang tulog for sure kay alagi kining bugnaw no ang palibot, but praise God kay sa pagsugat nato sa adlaw nga Webes wala kita nakasinati og pag-uwan, patili gihapon magkumpiyansa no mga higala. Gikinahanglan gihapon ninyo nga magdala sa inyong nga mga pamalakasan nga proteksyon no panahon nga mogawas sa inyong mga panimalay, mosulod og trabaho, klase para sa ato nga mga estudyante aron gyud ato nga masiguro nga aduna kitay andam nga panangga no, and aron gyud dili mahumod kay lisod na magkasakit kay gikaingon pa ni Ate Daisy 14 na lamang gyud ka adlaw mga higala no, Pasko na no, so dili magpalaya-luya aron gyud ma-enjoy nato ang ato nga pagsaulog sa Kapaskuhan. Now, update kita sa ato nga linya sa kuryente. Walay nakaschedule nga power interruption no ang Southern Leyte Electric Cooperative Consuleco para sa kining Sugod Bay area. Even sa Pacific and Panaon, wala usab nakaschedule no nga power interruption ang atong Southern Leyte Electric Cooperative Consuleco. Hinoon, good news mga kaigsunan no kay after pipila ka mga ni buwan na, human sa usa ka buwan kapin no nga pagtrabaho aron gyud mapahiuli ang linya sa kuryente. Majority na no sa mga barangay nga giserbisyoan sa Suleco ang energized no. Ang nahibili na lamang kung ato nga pagalantawon ang data sa lungsod sa Hinunangan aduna pay duha no kakatapusang barangay ang wala pa na energized, but the rest of the municipalities no and even ang sa Dakbayan sa Maasin 100% na nga energized ang mga barangays no. So, thank you sa ato nga mga linemen sa kanunay and even sa mga electric cooperative no gikan sa bisan asa nga bahin nining ato nga rehiyon 8. Samtang dugang pa nato nga update, ato lamang subli nga ipasabot Ati Daisy at Shermaine Sir Bong kay ug mga adlaw adunay ipahigayon nga diskwento caravan Noche Buena edition no ang ato nga Department of Trade and Industry kun DTI dinhi sa lungsod sa Sogod no, magsugod kini alas 9 sa buntag hangtod sa alas 4 sa hapon. Manindot kini mga kaigsunan no kay ang naasoy nga caravan makapalit ang publiko, makapalit kamo og mga produkto nga magamit ninyo sa Noche Buena no, and apil na ang mga grocery goods, agricultural products o guban pa nga mga naguna nga pamaliton sa mas ubos nga presyo. O dinhi Ate Daisy at Shermaine Sir Bong ma-challenge gyud no ang 500 pesos kung kasya ba pinaagi ni ining diskwento caravan no, kung o kumbaga ang tao na mismo ang mahimong judge no kabahin ni ining giingon nga kaya ang 500 pesos. So inyo na kana nga kumbaga desisyon mga higala, but ang pagkanindot lamang ni ining diskwento caravan Ate Daisy at Shermaine Sir Bong mahatagan og kahigayunan no nga makapalit ang tanan sa barato og presko pa, especially with agricultural products no, and ato kining tangkilikon kay makatabang usab kita sa ato nga nagkadaiya nga mga business enterprises particular kining mga MSMEs no, pinaagi sa pagpalit sa ilang tagsa-tagsa ka mga produkto. So ato kini nga pahimuslan mga higala og mga adlaw again diha atbang lang gyud sa kining Sugod Gymnasium mga kaigsuonan alas 9 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
And dugang pa nato nga update, adunay kompletong detalye si Sir Bong niini, but I would like to take this opportunity to congratulate ang ato nga PIA Southern Leyte. No, congratulations Sir Bong sa award nga inyong nadawat kagahapon adlaw, no, sa gipahigayon nga Peace and Development Awards 2025 sa panguna sa DILG Southern Leyte usa ang PIA sa mga gipasidunggan. So congratulations Sir Bong, as well as sa tanan no nga mga ahensya sa gobyerno, mga local government units kinsang nakadawat og pasidungog, and hinaot no nga mas ma-channel og mahimo kini into actions kining pagpadayon sa pagpabiling malinawon, no, and pagpadayon ang kalambuan sa ato nga probinsya sa Southern Leyte. Alright, og para sa uluhan sa mga balita nga nahikay sa tibok pwersa sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Sugod, nining adlaw nga Huwebes, Disyembre 11, tuig 2025. Pugay tagumpay alang sa mga nigraduar nga benepisyaryo sa programang 4Ps gipahigayon sa lungsod sa Hinunangan. NGCP mihatag og relief goods sa lungsod sa St. Bernard sa padayon gihapon kini mga kaigsunan nga paningkamot, no, nga makabakod human sa gibilin nga kadaot sa nakalabay nga mga bagyo. Mandatory drug testing gipahigayon sa Buntok, Southern Leyte. Og sangguniang panlalawigan members gipailawom sa Parliamentary Procedure Training. Kanang inyong atangan mga higala kay sa pagbalik sa Radyo Pilipinas Sugod, among ihatod ang kompletong detalye sa naasoy nga mga balita. Dini lamang gihapon sa programa nga Good morning, Eastern Visayas. Damo nga salamat Aljon na pagpahamtangan na situational report. Ikang naman na Radyo Pilipinas sa Southern Leyte and syempre aton headlines sa mga balita na hikay haton RP Sugod. Nga this time nga to naman kita Philippine Information Agency Southern Leyte. I-welcome naton si Sir Bong Pidelino. Magandang morning Sir Bong, kumusta? Good morning, Eastern Visayas. Yes, madyo punta ko sabi kanimo Ma'am Daisy Bilyasar o sa itong mga kaubanan, mga ka-PCO diya sa Sibyaanan sa DYES Burungan. Pasensya murag ang atong tingog karon. Murag nata sa ilawom sa langom kay murag natakbuyan ta sa ubo gamay. Pero sige lang, padayon gyapon ta sa pagserbisyo, pag-alagad, pagkatulog mga impormasyon sa atong mga kaigsuonan. Maayong buntag sab diya sa atong ka-PCO diya sa DYOG Kalbayog ni Ma'am Charmaine Perito Valves. So sa atong mga kauban sa buhat dihang dapita, ug-usab sa atong mga suking tigpaminaw, no, nga wa gipuas di makumpleto ilang adlaw sa ilang kung dili makapaminaw sa atong programa. Ingon man maayong buntag sa akong silingan diri sa lalawigan sa Southern Leyte si Sir Aljon Malot o sa itong mga kumana diya sa DYSL Sugod. Daghang salamat sa imong o sa may tawag nini, pag-congratulate nga naka-angkon tag pasidungog, tinuod sa ni ka recognition. At least naday gihapoy agency nga nagtan-aw sa itong mga lihok, no? Congratulations! And hopefully, makahatag na dugang push ka na to. Aron yun, di naman yun takhelo aso sa isaktong mga puungan eh. Aron magpadayon sa itong trabaho. Anyway, hapit naman tayo retired po. 1 year naman. Okay, diri sa dakbayan sa Maasin, Ma'am Daisy, Ma'am Charmaine, Sir Aljon. Init na ang panahon. Sa Maluna kay pipila ka mga adlaw ang nanglabay, nagsige man sa blagi og lambugdong, gumikan sa daotang panahon ang latest kadtuman si Bagyong Wilma. Kini si Wilma diha na pud ni sa 2013. Pagka human ni Wilma mao tong Yolanda. Nag-i-erase naman ang mga kusog nga bagyo. Napa ko ni sa musod karong Disyembre mamasko. Hopefully di malahos si Yasmin. Dili na lang utano kapila na lang kadlaw na ibilin sa 2025. Anyway, basta magsige ni panahon ng ingon ene mo magway ti mailahan nga naay bagyo. Samtang sa atong kahimtang sa kurente tinutong gaingon ni Sir Aljon way na kay schedule
nga power interruption sa bisan asang dapit nga atong lalawigan sa Southern Leyte hinuno nagpasalamat ang taga-Suliko sa mga kaanib nining mga electric cooperatives sa Region 8 o sa Mindanao gani nga ning abot ning tabang pagpahilo na sa itong mga linya. Murag 99.9% naman tingali tanan, no? Ang kuryente kuno ta masayop na pag 1% kadtong mga sityo no nagyud kayo tingali nga sityo kanang ilang gingon nga mga lateral lines. Ani naman dugay basta Pasko tag bagong tuig nga wa tay brownout. Good na kayo. Samtang sa atong kaimtang sa kahap sa Kalinaw, padayon gihapon ang atong kugihan nga mga pulis sa mga buy-bust operations. Nabadayan nga basta na gani na ay mga events na po mga pag saugan ni mga drogas no murag bununot ay mga concert na mga inana. So busy kanunay murag way holiday ning atong mga kapulisan. Oy magbantay sa update no kay taliabot ng Pasko bagong tuig ting pabuto na pod. Hinaot nga why magsayngan na why magpasko why magbagong tuig ngadto sa ato mga tambalanan. Samtang sa di pa nato hihatag ang atong headlines, sambahan duhay atong headlines ro higayon na. Naduha oroy. Ato na hisgutan ning mga ilaga nga matud pa muto og dili mo hinungdan nga nung nag-compose ang tuno sa daygon nga Silent Night ilaga dahil kuno hinungdan ini. Bisperas kadto sa Pasko netong tuig 1818 kadugay na basab. O si Padre Joseph Moore, siya ang assistant priest sa Obendorf dito ni sa amo sa Austria. Nangandam na sa iyang midnight mass ang panahon sa bang pagkaon sa agikit-kitan man. Sa ilaga ang piano. Oy, napao kayo si Padre Moore kay unsa naman lamay iduyog itaon. May nalang gani kay diha siya nag-compose nga poem. Tuno na lay problema bahala na ng doyog. Kanaguba naman kit-kita na mas ilaga. Mingadto si Padre Moore kang Franz Gruber, schoolmaster ni si Franz. Og iyang gipahimuan og tuno ang iyang poem. Nga gamito niya inigmisa na ng tungang gabi na. Awa maglangan og panahon si Gruber gihimuan niya og tuno ang Silent Night. Og mao to nga nag-akapila na lang sila kanta sila nagduha. Si Gruber og si Father Moore nag-akapila og kanta sa Silent Night. Sa labing unang higayon ni anang adlaw o ni anang gabi una nga gitugtog akapila ang Silent Night, Holy Night o kana ang tanan gumikan lamang sa ilaga. Ilaga ray nungdan. Okay, sa atong headline nga sambahan duha karong adlaw, programa pagpausbaw sa ani sa humay ipakaylap sa City Agriculture Office ngadto sa mga barangay nga dunay mga basakan. Dayag na lang kaya ang tagaan to mga barangay nga way basak. Ikaduha na itong headline, Provincial Peace and Development Awards nagpasinungog sa mga nakatampo, mga individual o mga ahensya, mga LGUs alang sa kalinaw o kalamuan sa probinsya. Ang detalye kalabot niya na atong ipabuhagay unya inigbalik sa ikaduhang bahin ng atong Huybison ngat Kulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, damo nga salamat na headlines ng mga balita and plus trivia Sir Bong Pedalino na Philippine Information Agency Southern Leyte. And this time ngadto naman kita Radyo Pilipinas Kalbayog, mi Charmaine Perito Balvez. Magandang morning. Kumusta ito niyo sitwasyon dida ha Kalbayog? Good morning, Eastern Visayas. Yes, damang salamat at Daisy and good morning sa mga kaupo dida sa Master Control ngan sa bugos ng puwersa San RP Borongan sa pagpangunan ni SM Ruth Rivera Abunda. And good morning naman Kuya Aljon Malot and sa mga kaupo dida sa Master Control ngan sa bugos ng puwersa San RP Sugod sa pagpangunan ni SM Dindo Alaras. And yes, good morning sa aton ig kasi PCO, tikang naman sa Philippine Information Agency, PIA Southern Leyte. Good morning Sir Bong Pedalino and sa bugos ng puwersa San PIA sa pagpanguna ni Regional Head Rian Arento. Ngandin naman sa Radyo Pilipinas Kalbayog,
sa ngaran sa aton acting station manager Hinaro Navalon. Ako ang iyong makakaupod Charmaine Perito Balvas. Ngan kaupod natin sa Master Control si Engineer Joven Cardenas. Nga natin mga work immersion students tikang sa Calbayog City National High School. Okay, so siyahan, update sa pagtagapanahon dinhi sa syudad sang Calbayog. Okay, so good months dinhi sa among lugar ano. Nagpapasikat na liwat si Mr. Sun. Okay, pero may paghihapon kami sin unexpected nga mga pag-uran around noon diri nga ni pag tikakulop ano. So diri gihapon kita nga maglimot magdara sa naton mga protection sa lawas kontra sin uran ano ngan pasok na liwat ano san pagdara sin payong. Okay, para naton marikyan ini nga pagkasakit. Okay, update naman sa pagtaga-tubig Calbayog Water Company Incorporated. Okay, so may da ini huruhalabang schedule. Water Service Advisory kundi tikang December 11 kutob 12, tikang December 13 kutob 14, tikang 15 kutob 16, tikang 17 kutob 18, tikang December 20 kutob 21, tikang December 22 kutob 23, tikang December 27 kutob 28 kada 6 p.m. kutob 6 a.m. ini ano magkakamayada sin water interruption kasi magbuhat desiltation or paglimpyo ngan pag-utod kan pag-cover san pump sump dida sa kabatuan pumping station. So apektado sini ang bugos nga service area san Calbayog Water Company Incorporated. So magtitikang iniya na gabi na alas 6 san aga ang una nga schedule. Ngan giningganyo gihapan nga tanan nga concessionaires nga magtirok ano san tubig in advance. Expect no water during the scheduled maintenance hours. Okay, update naman sa pagtaga-kuryente. Managihapon kami din scheduled power interruption. So, tikang kakulop adlaw Miyerkules, December 10, nganya na Huwebes, December 11, kada 8 a.m. to 5 p.m. Okay, apektado din hian Panhubhuban 1 ngan 2, Velasco, Poblacion, San Jose, Malubago ngan Ronyo. Kundiin ini paghatag lugar san pagbuhat replacement o pagbalyo san dunot nga poste ngan busted nga transformer. Sugad man uplifting san low clearance primary distribution lines. Okay, usa pa nga update kundiin okay dinhi sa Eastern Visayas. Ano, tinikangan kasan kulop Desyembre 9, kundiin ginbuhat an opening ceremony sa Pasok 8 Regional Culture and Arts Festival dira sa Palumpon, Leyte. Kundiin may kita siyam nga mga delegado, mga participating state universities and colleges, SUCs, sa bugos nga Eastern Visayas, hindi sa Calbayog o sa Northwest Samar State University. Ngan kagabi, okay, so ginbuhat an Coronation Nights and Mr. and Miss Pasok 8 2025 na nagdaog second runner-up no, sa Miss RCAF 2025 pageant and second year DevCom student tikang sa NWSCU. So congratulations ano si an aton at tanan ng mga delegado no magdaog sa diri. Okay. So iyo ginpakita niyo confidence of course sini nga pagrepresent sini nga regional entablado san Pasok 8 2025. Okay, sa pang update, yan nga adlaw Huwebes, December 11, kundiin magkakamiada launching sa 3rd Butch Diaz Solo Exhibit, yan na alas 9 san aga sa Pasalubong Center. So ginaghat tanan nga magbisita, no? Magbisita sini nga solo exhibit kasumpay ni san scheduled activities san LGU Calbayog halad sa Pasko nga programa. Sini nga atong pagselebrar san Kapaskuhan yan na nga Desyembre. And yan naghapon Desyembre, okay, ang Calbayog Agriculture Office san okay,
Usay ni nga inisyatibo sa LGU Calbayog pinagi sa City Agriculture sa pakigsumpayan sa Department of Trade and Industry ginbubuhat kada Sabado ug Domingo ang Christmas Trade Fair sa alan na kita pagbisita no sa Super Metro Calbayog. Okay? So aton suportahan ang aton mga local entrepreneurs and of course suportahan ang mga lokal nga produkto tikang mismo sa Calbayog. Yan para naman sa mga balita nga naandam din sa Radyo Pilipinas Calbayog, Shahan. Local Road Management Team gintudlok ang mga pitad para sa mas maupay nga road network sa Northern Samar. Barangay Kabatuan, Palapag Northern Samar, Mayda na Barangay Health Station. Certified rice seeds gindistribuer sa mga parauma sa Santa Margarita. Ngan DOST Samar, ginkilala ang LGU Daram como pilot municipality para sa Project Saray. Ini ato nagdedetalye sa second parts na atong programa, Good Morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Da mga salamat Charmaine haton na pauna nga impormasyon tikang naman na Radyo Pilipinas sa Calbayog. Ngan bueno mga kasangkayan oras natin mayroon na kita 28 minutos sa nakalabayhan alas 8 haaga hataramdan Good Morning Eastern Visayas. Ngan bueno kadugangan naman nga sitwasyon di syudad diton Borongan yan nga aga hapag taga kuryente malipayon natin nga igin papahibaro naman nga as of this moment in waray igin na schedule pa nga power interruption iton Eastern Samar Electric Cooperative. So looking forward na kami dero-diretso nga serbisyo ito naman kuryente nga da hiton ka weekend. Labi na kay harapit na iton Pasko. Hapag taga tubig waray liwat advisory for water interruption iton Borongan Water District. Samtang peace and order situation nagpapabilin nga mahimyang iton sitwasyon hit probinsya hiton Eastern Samar sumalapa hiton ESPPO. Pero yun nga adlaw nagpapadayon lugo diton fan shoot para hiton aton uniform personnel ngan civilian may ada ginadudumara panuyo hini nga i-promote iton responsible gun ownership ngan camaraderie hiton atan mga otoridad tag-implementar hiton balaod nga naman hiton stakeholders. Ngan syempre pag hon gihapon hit marksmanship hiton naton mga kapulisan nga importante dida hiton pagdisponer hit ira trabaho. So gindudumari hiton fan shoot didi naman firing range hiton Eastern Samar Police barangay alang-alang Borongan. Ngan sitwasyon didi hiton naman sawang area nagpapadayon iton creative exhibit nga na-feature hiton mga local products didi naman syudad hiton Borongan. Nagpaparesyo gihapon ini didiha amon kay mapapalit naman dida aton mga produkto nga hinimo tikang hiton na amon mga small and medium enterprises didi naman syudad hiton Borongan. Ngan pati na mga paintings tikang hiton amon mga local artist makikita liwat dida kay igin showcase dida and pwede gihapon mapalit. And looking forward na kami hiton Mesa de Gallo next week. Sir Bong, Aljon, and Charmaine kasi iton city government hiton Borongan in maabrihiya para hiton amon mga local vendors mga kakanin nga magtitinda dida hiton City Plaza para hiton amon mga churchgoer dida hiton Mesa de Gallo. Aabrihan hiya dida hiton December 13 yan nga Sabado nganti kang nahiya hiton alas 7 hiton gabi nga da na hiton ka alas 6 hiton aga. So para haton mga haton na mga aadi hagawas pwede makakakada nga da hiton atubangan hiton City Plaza may ada dida mapapalit nga mga kakanin. So yan na padayon iton imbitasyon hiton City Government hiton Borongan hiton mga kakanin vendors nga pwede nira i-showcase, pwede nira igtenda iton ira mga produkto tinikangan hiton Sabado hiton gabi nga da na hiton ka December 24. Ngan para naman naton mga estudyante Eastern Samar State University across campuses didi Eastern Samar amuin ginpapahibaro kamo nga aton last day para aton yung online enrollment para iton second semester academic year 2026
amo in yan na undergraduate programs deadline amo in Biyernes buwas nga adlaw December 12 para naman itong graduate school and College of Law deadline Sabado nga adlaw December 13. So iton nga tanan in ginauhag nga i-accomplish aton ira enrollment requirement on before hiton on or before hiton na nga pizza no para masiguro an iyo enrollment. And yes, sugad man in looking forward na liwat iton mga istihanon para hita pagpatuman hiton pag open formal nga pag-abri hiton 15-ton bridge capacity limit di hiton Friday hiton Department of Public Works and Highways hiton San Juanico Bridge para makaiban daman hiton na gastos at transportasyon labi na hiton amon mga negosyante tikang naman diha Eastern Samar. Ngan headlines ang mga balita na hikayan Radyo Pilipinas sa Borongan para haniya na nga adlaw. Siyahan, sulat Eco Warriors Festival of Lights 2025, formal nga ginabrihan. Cash awards makakarawat tikang municipal ordinance. Borongan City Creative Industry Exhibit iginlunsad, local products iginuundong. Samtang educational assistance payout gindumarahan local government unit Hanliurente. 30 nga mga estudyante nakabenepisyo. Ngan Pangulong Marcos igin mandar ang rehabilitasyon han Maharlika Highway gamit ang savings han DPWH sumala kang Congressman Libanan. Mga kasangkayan magpabilin nga naka-tune in madanga tayo ang detalyehan mga report kataliwan lahin pira nga pahinumdom. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. This is a public service announcement. Public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visaya.
Yes, sa mga kasangkayan, nagbabalik ka natin taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Sa atin kanan pan Thursday nga edition, December 11, 2025. Nga na yan nga mga oras kadtuon ta na ang detalyihan mga notisya. Unahon ta ang Radyo Pilipinas, Sogol Southern Leyte. Utro, magandang morning, Aljon Malot. Good morning, Eastern Visayas. Pada mga salamat and good morning Ate Daisy para sa nagunang balita. Gikan diri sa Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Sogod. Sangguniang panlalawigan members gipailawom sa Parliamentary Procedure Training para sa kompletong detalye anang report ni Dalia Orit Atwil. Radyo Pilipinas Report. Aron mapalawom ang kahibalo sa mga board members sa probinsya sa husto epektibong pagdumala sa sesyon sa lokal nga konseho o sa ka-parliamentary procedure seminar ang gihimo niagi nga adlaw sa probinsyal nga Kapitolyo. Matud pa sa probinsyal nga kagamhanan, nahimong resource speaker sa kalihukan o si Attorney Avenicio Piramide. Matud pa sa pagpaambit sa kahibalo sa mao nga abogado, nakaton sa mga miyembro sa sanggunian ang mga lagda, estika o mga protokol nga gamiton panahon sa tigom ilabi na sa konteksto sa legislative session. Gipasabot ni ini ang husto nga proseso sa pagpasaka sa mosyon, pagdesisyon o pagpatuman sa mga regulasyon nga nagiyahan sa deliberasyon sa konseho alang sa mas responsableng lokal nga lehislatura. Tuyo sa seminar ang pagsiguro nga ang mga magbabalaod sa probinsya adunay tukmang kasayuran o kapasidad sa pagpanday o pagduso og mga polisiya nga epesyente, limpyo sa proseso ug matinud-anong mutubag sa mga panginahanglan ug prioridad sa katawhan sa lalawigan. Balita gikan sa sangguniang panlalawigan sa Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Dalia Orit Atwil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Daghang salamat sa mo report at Dalia Orit Atwil. Good morning, Eastern Visayas. Samtang sa laing bahin, gikan diri sa dakbayan sa Maasin, ang pagtuon sa mayong pagtubo sa binhi sa humay nga gihimo sa Barangay Tawid, dakbayan sa Maasin, ipatuman sa uban pang mga barangay nga dunay mga kabasakan. Sa interview kaniya sa PIA, si City Agriculturist Julius Monghe miingon, maayo ang dagan sa study site sa scale-up rice production program sa Barangay Tawid. Ngaunang gisugdan sa miaging tuig 2024, diin miabot og 8.6 metric tons ang abot sa usa ka ektarya. Hinoon kanang tuig 2025, 7.6 metric tons ang naani. May pagkunhod kumikan sa mga piste ug uban pang mga lehitimong hinungdan. Apan taas gihapon kini kayang kasagarang ani ana lamang sa 4.5 ngadto sa 4.8 metric tons. Nagani 4.2 metric tons lang per hektar. Matud pa ni Munghe. Ang usa ka metric ton nga ani sa usa ka hektarya nagpasabot nga miabot og 1,000 ka kilo ang na-harvest nga tipasi sa humay. Inikabot unya sa panahon nga ang tanang mga kabasakan sa kabarangayan ng syudad musaka na ang ani sa humay na makabot na sa City LGU ang dugay ng gimanggad nini nga rice self-sufficiency. Nagkadayon si Munghe. Gawas sa Barangay Tawid, lakip sa rice producing barangays, diin sundugon usab ang malampusong pagpatuman sa scale-up rice program, mao ang Barangay Libho, Manhilo, Bugo, Labuon, Maria Clara, ug uban pa. Samala sa City Agriculturist diyang atong nahinabi sa PIA. Sa mayaging semana, gihimo ang pagpangabodapod sa mga rice seeds nga moabot og 600 ka mga bags, ingon man sa 300 ka sakong abono ngadto sa 400 ka mga rehistradong mag-uuma sa humay ning dakbayan. Kini ubos sa RCEP kon Rice Competitiveness Enhancement Fund nga programa sa Department of Agriculture Regional Office uban ang hugot nga koordinasyon sa City Local Government Unit pinagi sa City Agriculture Office. Gitambungan ang maong kalihukan ni City Mayor Luz Mercado kinsa mao'y nanguna sa ceremonial distribution. Sa iyang mubong mensahe nang hinaot si Mayor Mercado nga pinagi sa paghatag og saktong mga binhi o abono ngadto sa mga mag-uma, maangkon ra gihapon sa syudad ang self-sufficiency sa pagkaon nga bugas. Unang balita kini gikan diri sa PIA Southern Leyte. Pong Pinalino alang sa Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas.
Local road management team gintudlok ang mga pitad para sa mas maupay nga road network sa Northern Samar. Pamatian tan detalye matikang kan Suzat Pretensyo. Radyo Pilipinas, report. Gindumara kakulop sa provincial capital sa Bungtosan, Katarman, Northern Samar ang ikaupat nga quarter coordination meeting sa Local Road Management Team o LRMT sa Northern Samar para paghisgutan ang pagpauswag sa lokal nga road network sa probinsya. Sa meeting, ginpahibaro nga aprobado na ang Local Road Network Development Plan 2025 to 2030 nga makakabulig sa pagpasayon san biyahe, pagpakusog san serbisyo publiko ngan paghatag san mas damo nga oportunidad sa mga Nortehanon. Naghatag liwat san updates san mga ahensya nga responsable sa road construction ngan maintenance kundiin igin sumat ang mga nahimo nga proyekto yan nga pondo para sa tuig 2025 ug mga ginihingyap nga infrastruktura para sa tuig 2026. Lakip dinhi ang mga access road pakadto sa irrigation sites ngan mga proyekto nga makakakonekta sa tay-aw nga barangay ngadto sa mga poblasyon. Ginhatagan doon sa LRMT ang importansya sa maupay nga koordinasyon agud malikyan ang pagdoble-doble sa proyekto ngan masiguro ang husto nga paggamit sa pondo. Ini nga pitad kabahin sa padayon nga paningkamot para sa mas marigon, mainuswagon ngan malipayon nga norte san Samar. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Damang salamat sa nimo report, Suzat Pretensyo. Good morning, Eastern Visayas. Naton oras, mayada na kita 43 minutos sa nakalabayhan alas 8 haaga and we're saying good morning. Ngayon natin na piranga viewers online, Jennifer Golmatico and France Noverity Probe. Ngansyahan nga balita, nahikayan Radyo Pilipinas Borongan, Sulat Eco Warriors Festival of Lights 2025, formal na nga ginabrihan. Cash Awards, makakarawat, pinaagihan Municipal Ordinance. Ang detalyihan report, tikang Kanpen Pumida. Radyo Pilipinas, report. Formal nga ginabrihan han Disyembre 9 ang 2025 Eco Warriors Festival of Lights sa Bungtuhan Sulat, Eastern Samar, usa nga makulor malipayon nga mahinungdanon nga selebrasyon nga nagpapasundayag hin struktura nga hinimo tikang ha recycled nga indigenous materials kumo pagproteher han kalibungan. Haiya mensahe gintagan doon ni Mayor Javier Zacate nga ang festival maituyo nga igpasamwak ang kahibaro han komunidad mahitungod han importansya recycling, waste segregation, waste reduction ngan husto nga solid waste management. Sigun haiya, diri la ini basta competition kundi isa nga paagi para makapadukwag han turismo, makahatag hindugang nga oportunidad ha panginabuhian katawhan, maghatag hin kalipay ha mga mulupyo, ngan maghatag hindako nga contribution ha lokal nga ekonomiya, tungod han pagdamo han bisita nga aktibidad ha komunidad, upod an food bazaar, nga dako nga bulig ha lokal nga magtirinda. Samtang pinaagi kan anay oras Mayor Vivian Alvarez, igin paabot ni Congressman Nonoy Libanan ngan Congressman Shin Gonzales ang ira padayon nga suporta habung to. Ang cash awards tikang hapunduhan munisipyo subay ha Municipal Ordinance No. 060 of 2024 nga nag-institutionalize ang Eco Warriors Festival of Lights nga naglalaom hinopisyal nga pundo para han kompetisyon kada tuig. Yan ang nga tuig ang tema nga Circus of Lights nagpapakita hindi kolor, creative nga atraksyon nga puro recycled ngan upcycled materials ang gamit, nagpapakita ang talento, kausyuso ng pag-ugo pa komunidad, hapag panalipudhan kalibungan. Ang mga entries aman masunod, Jurassic World, han Barangay Loyola Heights ngan Abukay, Ferris wheel han Maramara, Anchors Away han Candalakit ngan Santo Tomas, Water Slide han San Mateo ngan San Juan, Legoland han Ait ngan Mabini, Balloon Chase han San Vicente ngan San Isidro, Puss and Boots Giant Journey, Maglipay ngan Santo Niño, Swing Ride Bye-Bye ngan San Francisco, Roller Coaster Del Remedio and Riverside, Octopus Ride han Tabi, ngan Carousel han Sangguniang Bayan, pero diri kaupod ha competition. Adun mga papremyo, ang unang nga premyo kan Grand Champion, 250,000 pesos. Ikaduha nga premyo, 200,000 pesos. Ikatulo nga premyo, 150,000 pesos. Consolation prize nga 30,000 pesos. Ang criteria ha paghusgar amon
akon masunod, environmental impact ngan material use 30%, creativity, originality and concept 20%, craftsmanship and durability 20%, ngan use of lights and energy efficiency 30%. Sumalah guidelines ang nakikitaan nga partihan mga struktura kinahanglan hinimo tikang ha recycled o upcycled materials samtang ang iba pang bahin tikang ha indigenous materials nga lokal ang gintikangan. Naglalao man LGU sulat ngan festival magpapabilin nga simbolhan pagkakaurusa, pagka-creative ngan pagpanalipod ha kalibungan samtang nagahatag hindako nga bulig ha pag-uswag han lokal nga ekonomiya. Para Habagong Pilipinas, inihi Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damang salamat ang report, Ati Pen Pumida. Good morning, Eastern Visayas. Samtang mandatory drug testing gipahigayon sa lungsod sa Buntok, Southern Leyte. Para sa kompletong detalye, anong report ni Ruel Bugnos. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Southern Leyte Provincial Office upo sa pagdumala ni Christine Ann Dumapias, mitabang sa pagpahigayon sa mandatory drug testing sa mga kawani sa local government unit sa Buntok, Southern Leyte kanatong Disyembre 9, 2025. Ang mandatory drug testing alang sa mga empleyado o opisyal sa mga local government units sa Pilipinas gikinahanglan matud pa sa balaod. Ang Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 nagmando nga ang tanang mga opisyal o empleyado sa gobyerno gikinahanglan nga moagi sa otorisado nga drug test aron nga mapadayon ang usa ka gobyerno nga walay droga ug masiguro ang epektibo nga serbisyo publiko. Kini nga mga kalihukan kabahin usab sa pagpalig-on o pagpakusog sa kampanya sa PDEA batok sa illegal nga droga o pagpadayon sa usa ka drug-free workplace sa Buntok, Southern Leyte. Balita gikan sa lungsod sa Buntok para sa Bagong Pilipinas, Ruel Bugnos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogor. Daghang salamat sa imong report, si Ruel Bugnos. Good morning, Eastern Visayas. Samtang sa lain pa natong kapakigambit nga kalambuan, gikan diri sa Dakbayan sa Maasin. Gipahigayon kagahapon, Disyembre 10, ang ikaapat nga Provincial Peace and Development Awards nga nasa Provincial Gym. Pinangunahan sa Department of the Interior and Local Government. Ingon man sa Provincial Government sa Southern Leyte, pinagi sa Provincial Peace and Order Council. Ang nasing kalihukan nagsaulog o nagpasidungog sa mga local government units, mga ahensya sa kagamanan, mga pribadong sektor, ingon man mga individual nga nakaduso alang sa kahapsay o kalinaw sa lalawigan diha sa ilang mga gimbuhaton. Mao kini mga punto nga kun mga hiyas nga gipasuwabi nila ni DILG Provincial Director Danilo Lagitan o Board Member Jonathan Maraon sa ilang mga mensahe. Ang tanang kauhaan ka mga local government units sa probinsya, apil na ang provincial government, nakaangkon og mga pasidungog kay naglihok ang tagsa-tagsa kanila nga mga POC kung Peace and Order Council ug Anti-Drug Abuse Council. Ubay-ubay ka LGUs ang gitumbok gipasidunggan og mga medalya umikan sa kahanas sa ilang Disaster Risk Reduction Management Councils. Pipilasab ka mga LGUs o mga national government agencies ang gipasidunggan isip mga drug-free workplace sama sa mga kalungsuran sa Buntok, Liluan, San Juan, Silago, Macrohon, Padre Burgos, Pintuyan, Tomas Opos, Malitbog o Maasin City. Ang mga national government agencies nga nakadawat og drug-free workplace nga recognition kon pasidungog naglakip sa DILG, Provincial Police Office, PFP o BJMP. Samtang ang mga individual nga gipasidunggan mo ang mga focal persons sa Peace and Order Council o Anti-Drug Abuse Council. Doon na sa mga tagsa-tagsa ka mga PNP personnel, BGMP personnel, Coast Guard o 14th IB. Ingon man mga PDEA personnel nga gipasidunggan sa ilang tagsa-tagsa ka mga performance o mga accomplishment. Samtang usa ang Philippine Information Agency sa Southern Leyte nga nakadawat og pasidungog isip Outstanding Partner Agency in Peace and Development. Kauban sab nini ang uban pang national government agencies sama sa BIFAR, PhilFIDA, DOLE, DTI, DepEd o usab
ang Philippine Red Cross. Sa mga usapagi kandidates sa dakbayan sa Masin, Pong Pinalino, alang sa Good Morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Barangay Kabatuan, Palapag, Northern Samar, Maydana Barangay Health Station. Pamatian tan detalye, matikang sa akon report. Radyo Pilipinas Report. Paglaom andara para sa mga residente sa Barangay Kabatuan sa munisipyo San Palapag, Northern Samar sa pag-turnover sa bago nga Barangay Health Station. Ini ang may hana nga ginuungara sa mga residente nga magkamayada kalugaringon nga pasilidad sa panlawas, linabina ang mga nanay, senior citizens ug kabataan nga sadto na biyahe pa pera ka kilometro para lang makapagpakonsulta. Resulta san pagburobligay san COICA World Vision ug lokal nga gobyerno san Palapag ang bag-o nga Barangay Health Station ang kompleto san consultation room, delivery room, pharmacy ug lugar para sa health education, mga serbisyo nga sadto makuri maabot san komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Good morning, Eastern Visayas. Samtang dugang nga balita nahikayhan Radyo Pilipinas sa Borongan. Borongan City Creative Industry Exhibit igin lunsad, local products san syudad igin undong. Ang detalyihan report tikang kan Engineer Sok Aberia. Radyo Pilipinas Report. Opisyal nga ginabrihan adton Pasko at ilang Creative Industry Exhibit ang lokal nga pamunuan ng syudad ng Borongan, ipinagit Cultural Heritage Unit at City Population Development Office sa Morawan Park, syudad ng Martes, Disyembre 9. Iginuundong gindadasig gini exhibit adton paintings ang local artists, handicraft items nga nan magkaiba-iba nga mga produkto ang mga exhibitor nga nagpapakita ang talento ang mga Boronganon nga entrepreneurs ug artisans. Ginauhag ni Department of Trade and Industry dito Eastern Samar Provincial Director Rotelma Samonte adon exhibitors nga magrehistro ang ira negosyo kundi gitatagan hindun ang kaimportantehan pagparehistro it negosyo agud maka-access hinhiduag nga mga oportunidad. Hining okasyon nagperma aton stakeholders ug partners ang ira commitment of support, testamento ang ira mahugot nga pagsuporta nga mapakisig ang mga gintitinguha nga mayundong umorsa ang local creative industry. Tuyo ning exhibit nga mayundong ang kalugaringan nga industriya samtang ginpapakasig ang paghurmahin mas maupay nga merkado ang creative workers. Ini nga creative industry exhibit in abda publiko nga dahil Disyembre 13. Balita na hikay tikang ngadton Borongan City Information Office para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damo nga salamat ang report, Engineer Sok Aberia. Ngan samtang haluyo naman nga bahin, Educational Assistance Payout, gindumarahan local government unit han Llorente. 300 nga estudyante nakabenepisyo. Adi naman ang detalyihan report tikang kan Dayan Camplon. Radyo Pilipinas Report. Inabot sa 300 nga mga estudyante, 150 kolehiyo nga 150 senior high at nagkarawat hinbulig pinansyal pinagan Educational Assistance Program handukal nga pamunan habungto ang Llorente. Dida gimbuhat nga payout hadton December 9 tug 2025. Nagkarawat hintag 1,000 pesos adton mga estudyante ang senior high school nga tag 2,000 pesos naman adton mga estudyante ang kolehiyo. Di naton eskwelahan na nagpili nga mga senior high school nga nan barangay nagpilihan mga benepisyaryo han mga kolehiyo. Paano ini nga programa nga makabulig maibanan nito na adlaw-adlaw nga panigasto sa eskwelahan. Labi na ito na atubang nga mga ayat pagtaga pinansyal urog na ito mga pamilya nga naniniguro pa eskwela at ira mga kabataan. Ang pondo nagtika nga General Fund han LGU kantidad 500,000 pesos. Dinigin patapod ang buhatan nga dudugan pa nga 1.5 million pesos ug 2 million pesos. Hamasunod nga tuig agud mas daong paitan estudyante nga makatagamtamhan hinabang. Impormasyon na hikay pinaagihan LGU Llorente. Para Bagong Pilipinas, Dayan Camplon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damo nga salamat ang report, Dayan Camplon. Good morning, Eastern Visayas.
Samtang sa katapusan nga balita gikan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod, Pugay Tagumpay, gipahigayon sa lungsod sa Ranangan Southern Leyte para sa kompletong detalye. Ania ang akong report. Radyo Pilipinas Report. Dugang nga mga panimalay sa Hinunangan Southern Leyte ang nakagraduar na sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program Con for Peace. Nasairan nga formal nga gila ang pagtapos sa ubay-ubay nga mga benepisyaryo sa gihimong seremonya sa Pugay Tagumpay. Pinasubay sa guidelines, human sa graduasyon, ang mga benepisyaryo itugyan ngadto sa lokal nga panggamhanan alang sa aftercare services base sa Kilos Unlad Framework. Ang Kilos Unlad usa ka social case management strategy nga nagtumong sa paghiyas sa mga panimalay sa pagkabot sa mas maayong nga well-being, paghawa sa kakabos og ingon man pag-awhag sa family cooperation. Gitahasan usabang lokal nga panggamhanan sa pagpadayon sa pagmonitor ug paghatag og mga interbensyon ug suporta sa mga kanhi benepisyaryo. Ayang masaran nga ang 4Ps usa ka social assistance program sa Pilipinas nga tumong ang pagpakunhod sa kagabos pinaagi sa paghatag og conditional cash transfer ngadto sa mga kwalipikadong panimalay, din partikular nga gipunting niini ang kahimsog, nutrisyon ug edukasyon ilabi na sa mga bata. Balita gikan sa lungsod sa Hinunangan para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Yes, Ate Daisy, Ate Charmaine, Sir Bong, mo kadto ang mga balita nga nahikay sa tibok pwersa sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod. Nining Huwebes nga edisyon sa programang Good Morning Eastern Visayas. Sa ngalan sa mga station manager, Sir Dindo Alaras, ingon man sa tunang kauban sa Master Control, Kuya Rito Cabales, and of course sa atong mga news contributors, no? Para nining adlaw nga Huwebes mga higala. Kini ang inyong alagad sa kahanginan na Aljon Malot sa makausapa. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. O gikan diri sa dakbayan sa Maasin sa buhatan sa Philippine Information Agency Provincial Office, wala naman tayo oras. Ani na lang sa una kita kutob. Apan sa di patahingpit nga ubiya. At ang atong gamayng trivia sa sunod. Huwebes, ibaw mo, ang Santa Claus dili tambok. Niwang na siya primero, niwang. Kunya nga nung santa nga laki man, santo unta. So, at ang mo na atong idalit nga trivia sa sunod Huwebes. Sa ngalan sa atong regional head, Rian Arinto, o sa mga kabanan sa PIA, kini si Bong Pidalino, magpasalamat sa inyong pagtanaw, pagpaminaw. Hangtod na lang sab sa Huwebes pohon nga makaapil ng inyong alagad sa tunumanon. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Aton oras, punto alas 9 san aga. Bueno, Ate Daisy, Sir Bong, Kuya Aljon, din hinalawat nagtatapos ang partisipasyon sa Radyo Pilipinas Kalbayog. Sa aton mga nakaupod sa Master Control, Engineer Joven Cardenas, nga naton mga OJTs, tikang sa Calbayog City National High School. Ang sangaran naman sa aton Acting Station Manager, Hinaro Navalon. Ako niyo nakaupod, Charmaine Perito Balvas. Damang salamat and good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Alright, so tikang naman din Radyo Pilipinas sa Boronga. Nagpapasalamat kita hanto naging partisipasyon ng Radyo Pilipinas Kalbayog. Thank you, Ms. Charmaine Perito Balvez. Nga na tikang naman ha Radyo Pilipinas sa Southern Leyte, Aljon Malot. Nga ha PIA Southern Leyte, Sir Bong Pidalino. We're looking forward dito nimo sunod nga trivia. Hataramdan, good morning, Eastern Visayas. So ang ngaran nito na amang station manager di Radyo Pilipinas Borongan, Ate Rusto Rivera Abundangan, bugos nga production team. Okay, and ato news contributors, Engineer Sok Aberia, Ate Pen Pumida, Dayan Camplon, nga di naman ha technical, ato naging kaupod hi RV de Dios, Engineer RV de Dios, inihi Ate Daisy Laloso Bilizar, na sa ring damo nga salamat niyo pakigusa, maupay nga aga, and Merry Christmas. 14 days na lang, Pasko na. Good morning, Eastern Visayas. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Borongan, Radyo Pilipinas, 657 AM.